Isipin mo, berdeng-berde ang iyong hardin at malaki ang inaasahang ani. Pero biglang dumating sila, ang mga peste. Kaya nilang sirain ang pinaghirapan mo sa loob lang ng ilang araw. Siguradong naranasan mo na rin to, di ba? Madalas, gumagamit ng kemikal sa tradisyonal na paraan ng paglaban sa kanila. Pero, paano kung may ibang paraan? Isang likas na paraan. Isang paraan na hindi lang poprotekta sa iyong mga halaman, kundi magpapataas pa ng iyong ani. Ngayon, ibabahagi namin sa iyo ang top 10 na sikretong kapitbahay sa iyong taniman. Mga halamang magiging pinakamabisa mong katuwang sa pagkamit ng marami at malusog na ani. Humanda ng malaman kung paano mapaparami ang ani ng simple at walang masyadong hirap. Hindi na bago ang paraang ito. Alam na ito kahit ng ating mga ninuno. Ito ang tinatawag na companion planting o sabay na pagtatanim ng magkakaibang halaman. Ang ideya ay simple lang at napakatalino. Ang isang halaman ay tumutulong sa isa pa. Kaya nilang itaboy ang mga peste sa pamamagitan ng kanilang amoy. Mang-akit ng mga kapakipakinabang na insekto na siyang kakain sa mga pesting yan. Pabutihin ang lupa. O kaya, maimpluwensyahan pa ang lasa ng kanilang mga kapitbahay. Ito ay tunay na likas na simbiosis at handa na kaming ibunyag ang mga sikreto nito. Tara, simulan na natin sa una nating kamangha-manghang tambalan. Kung nagtatanim kayo ng kamatis, alam nyo naman kung gaano ito kaakit-akit sa iba't ibang peste. Mga aphids, whitefly, hornworm, mahaba ang listahan. Pero ang kamatis ay may tapat na kaibigan na handang dumepensa. At hindi ito asong bantay, kundi ang simple pero mabangong basil. Bakit nga ba basil? Dahil sa kakaiba at matapang nitong amoy. Para sa atin, kaaya-aya ito at nauugnay sa Italian cuisine. Pero para sa maraming peste ng kamatis, isa itong tunay na panaboy. Hindi nila matiis ang amoy na ito at umiiwas sila sa mga taniman kung saan may basil. Isipin mo, itatanim mo lang ito sa tabi at para na itong gumagawa ng hindi nakikitang harang na proteksyon. Isang simpleng solusyon para protektahan ang iyong mga kamatis. Pero hindi lang iyan ang benepisyo ng pagsasama nilang ito. Maraming naghahalaman ang napapansin na mas nagiging masarap at mabango ang mga kamatis na tumutubo katabi ng basil. Habang pinagdedebatehan pa ng mga siyentipiko ang eksaktong dahilan nito, libu-libong nagtatanim sa buong mundo ang nakumpirma na ito base sa kanilang karanasan. Siguro, may epekto ang basil sa lupa o kaya naman ay lumilikha lang ito ng magandang kapaligiran para sa kamatis. Paano ba gamitin ang simpleng paraan na ito? Napakasimple lang. Magtanim ng basil sa pagitan mismo ng mga hilera ng kamatis. O di kaya, palibutan ng kamang taniman ng kamatis ng mga basil. Ang mahalaga, magkalapit lang ang mga tanim. Sa ganitong paraan, mas gagaan ang pag-aalaga mo sa iyong kamatis at protektado pa ito mula sa mga peste. Ito ang perpektong panimula sa listahan natin ng pinakamagandang kasamang tanim. Tuloy na tayo? Ayan, napag-usapan na natin ang pagiging magkaibigan ng kamatis at basil. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang sikat at subok ng pares. Kilalanin ang karot at sibuyas. Siguradong nagtatanim din kayo pareho nito, di ba? Itong dalawang gulay na to, sa tingin mo, parang magkaiba talaga. Pero sa taniman, nagiging tunay silang superhero para sa isa't isa. Alam nyo bang madalas na inaatake ang karot ng tinatawag na carrot rust fly? Ang pesting yan pwedeng sirain ang buong ani ng mga ugat. Ang sibuyas naman, sa kabilang banda, paborito ng onion fly. Pero heto, ang sikreto. Ang matapang na amoy ng sibuyas na hindi gusto ng onion fly ay epektibo rin palang panaboy sa carrot rust fly. Samantala, ang amoy naman ng dahon ng karot ay nakakalito sa onion fly. Resulta niyan, perpektong proteksyon sa isa't isa.
nagpapataboy sila ng peste para sa bawat isa. Parang naglagay ka ng dalawang gwardiya na iba-iba ang binabantayang pasukan, pero dahil nandoon sila, lumalabas na ligtas ang buong lugar. Magtanim kayo ng salitan, isang hilera ng karot, isang hilera ng sibuyas. O kaya taniman nyo lang ng sibuyas ang paligid ng inyong kamang may karot at makikita nyo talaga ang pagkakaiba. Napakabisa at napakadaling paraan yan sa paghahanda ng taniman para sa karot at sibuyas. Hindi nyo kailangan ng mga espesyal na spray, basta lakas lang ng kalikasan. Isa pa itong magandang halimbawa kung paanong ang tamang pagtatabi-tabi ng halaman ay nakakatulong para maging mas madali ang pag-aalaga at mapalaki ang ani ng malaki na walang halong kemikal. At tuloy lang tayo para tuklasin ang mga susunod pang sikreto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pipino. Ang mga makatas na bungang ito ay paborito ng lahat. Pero sadyang paborito rin sila ng mga peste. Madalas, ang mga pipino ay sinasalakay ng mga hanip, aphids, at spider mites. Ang maliliit na insektong ito ay mabilis na nakakapagpahina sa halaman. Ano nga ba ang pwedeng gawin para protektahan ang inyong mga pipino nang hindi gumagamit ng chemical? Meron tayong dalawang magaling na berdeng kapitbahay na handang tumulong. Ang una sa kanila ay ang karaniwang dill. Oo, yung karaniwan nating ginagamit sa salad at iba pang luto. Ang parang lace na hitsura ng mga bulaklak ng dill at ang kakaiba nitong amoy ay may mahalagang papel sa taniman ng pipino. Ang dill ay nagsisilbing pang-akit para sa mga kapaki-pakinabang na insekto. Malakas nitong inaakit ang mga ladybug at lassewing. At ang mga insektong ito, sila ang tunay na mga likas na mga ngaso. Sa kanilang listahan ng pagkain, ang mga hanip ay paboritong-paborito nila. Kaya, sa pagtatanim ng dill, para na kayong nag-imbita ng isang team ng mga profesional na tagalipol ng hanip sa inyong hardin. Ang ikalawang mapagkakatiwalaang bantay para sa pipino ay ang makulay at madaling alagaang mga marigold o tagetes. Hindi lang pampaganda sa hardin ang marigolds dahil sa kanilang bulaklak. Ang kanilang matapang at masangsang na amoy ay ayaw na ayaw ng maraming peste. Kasama na rito ang spider mites na gustong-gusto manirahan sa mga pipino. Dahil sa amoy ng marigolds, nalilito at natataboy nila ang mga peste. Nakakatulong din sila para malabanan ang ilang mapaminsalang nematode sa lupa. Isipin ang epekto, ang dill o anos ay umaakit ng mga beneficial insects na lumalapang sa aphids, habang ang marigolds naman ay nagtataboy sa spider mites at iba pang hindi inanyayahang mga peste. Ito ay dobling proteksyon para sa inyong mga pipino. Kitang-kita ang resulta ng ganitong pagsasama. Lumalaki ang inyong mga pipino ng malusog. Hindi sila madaling kapitan ng sakit. Makakakuha kayo ng malulusog at malalagong tanim na pipino na masagana kung mamunga. At ang pinakamahalaga, hindi nyo kailangan ng anumang kemikal. Napakasimple nitong paraan para protektahan ang inyong tanim mula sa peste at para na rin mapabuti ang ani. Magtanim lang ng ilang puno ng dill at marigolds malapit sa bawat tanim na pipino o sa paligid ng inyong kamang taniman. Magugulat kayo sa epekto. Napakadali talaga itong paraan ng pag-aalaga sa halaman. Pero sino naman ang makakatulong para iligtas ang repolyo? Sasabihin namin sa inyo ngayon din. Ngayon naman, pag-usapan natin ang repolyo. Itong gulay na to talagang parang magnet para sa mga peste. Lalo na yung puting paru-paro sa repolyo. Nagiiwan kasi yung mga puting paru-paro na yan ng mga itlog na pagkatapos ay nagiging matatakaw na mga uod. Kaya nilang ngat-ngatin ang dahon ng repolyo hanggang sa puro butas-butas na lang. Sigurado akong naranasan nyo na yan, di ba? Paano nyo mapuprotektahan
ang inyong repolyo laban sa mga pesting yan. Dito ulit, malaking tulong ang mga mababangong kasama. Mainam na proteksyon sa repolyo ang rosemary or mint. Ang mga halamang ito ay may napakalakas at nananatiling amoy. Isipin niyo kung paano ito gumagana. Hinahanap ng puting paru-paro sa repolyo ang repolyo gamit ang amoy. Pero kung may nakatanim na rosemary or mint sa tabi, ang malakas nilang amoy ay natatakpan lang ang amoy ng repolyo. Nalilito ang paru-paro. Hindi niya mahanap ang pakay niya at lilipad na lang para maghanap ng ibang lugar na pagitlugan. Para itong maskara para sa inyong repolyo. Ang mint bukod diyan ay pantaboy din sa langaw sa repolyo. At ang rosemary naman, makakatulong laban sa slugs na mahilig din manamit ng malambot na dahon ng repolyo. Makakakuha kayo ng sari-saring proteksyon. Simpleng tanim lang ng mga mabangong halamang yan sa tabi. Napakabisa nito at natural na paraan. Hindi nyo kailangan gumamit ng insecticide sa repolyo. Gumagamit lang kayo ng natural na pantaboy. Mas napapadali at mas eco-friendly nito ang pag-aalaga sa repolyo. At syempre, nakakatulong din ito para mailigtas ang inyong ani at manatiling buo. Ito talaga, napakasimpleng paghahanda lang ng taniman pero sigurado ang resulta. Pero paano naman ang patatas? May sarili din kasi yang kalaban, patatas. Ang paborito niyong ugat na gulay at ipinagmamalaki niyo sa hardin. Pero may malaking kaaway ito. Siyempre, ang Colorado beetle. Ang pesting ito na may guhit ay kayang ubusin ang lahat ng dahon ng patatas sa napakaikling panahon. Maaari nitong mawala ang lahat ng pag-asa nyo sa magandang ani. Paano nyo ngayon mapoprotektahan ang patatas nyo mula sa matakaw na insektong ito? At magawa ito nang hindi gumagamit ng matatapang na kemikal. Mayroong mga natural na katulong na subok na ng panahon. Ang una sa mga ito ay ang karaniwang patani. Lalong mabisa rito ang pataning palong. Sa katunayan, hindi talaga gusto ng Colorado beetle ang amoy at ang presensya ng patani. Para sa kanila, napaka-istorbo nitong kasama sa taniman. Magtanim kayo ng ilang puno ng patani sa pagitan mismo ng mga hanay ng patatas. O kaya salitan ang pagtatanim sa bawat hanay. Ang patani ay parang gumagawa ng isang invisible barrier o hindi nakikitang harang gamit ang amoy nito. Nalilito nito ang salagubang at pinapalayo ito. Isa itong napakasimpleng solusyon para sa proteksyon ng inyong patatas. Hindi nyo na kailangang mag-spray o magwisik. Ang kalikasan na ang bahalang umasikaso para sa inyo. Ang ikalawang magandang kasama para sa patatas ay ang mga marigold. Ito yung mga makukulay na bulaklak na pamilyar sa atin. Nabanggit na natin kung paano sila nakakatulong sa pipino. Pero para sa patatas, malaki rin ang halaga nila. Hindi lang sa pamamagitan ng kanilang amoy na nagtataboy ng ilang lumilipad na peste, kundi naglalabas din ang mga marigold ng mga sangkap sa lupa. Ang mga sangkap na ito ay epektibong lumalaban sa mga mapaminsalang nematode. Ang mga nematode ay maliliit na bulate na pwedeng makasira ng husto sa mga ugat at sa mismong patatas, tubers, sa ilalim ng lupa. Subukan niyo pong magtanim ng marigold sa paligid ng inyong taniman ng patatas o kaya'y ihalo sila sa pagitan ng mga hilera ng patatas. Ang pagsasama ng beans at marigold ay nagbibigay ng matibay at kumpletong proteksyon, parang isang natural na kalasag para sa inyong patatas. Ang resulta, makakakuha kayo ng malusog at matitibay na mga tanim. Ang mga patatas na aanihin nyo ay lalaki ng walang sira. Ito'y isang simpleng paraan para mapataas ang inyong ani nang hindi na kailangang gumamit ng mga pamatay peste, insecticides. Bukod pa rito, mas nagiging madali ang pag-aalaga sa mga tanim. Handa na ba kayong malaman kung paano naman protektahan
ang inyong pinong strawberry. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa makatas at mabangong strawberry? Sila ang simbolo ng tag-init at ng kasiyahang dala nito. Pero hindi lang pala tayo ang may matinding pagmamahal sa kanila. Marami ring peste ang gustong-gustong silang kainin. Kasama sa mga yan ay ang mga slug, mga suso, at ang tinatawag na strawberry mite. Kaya nilang sirain ng todo ang mga dahon at pati na rin ang mismong bunga nito. Paano nga ba natin mapoprotektahan ang ating matamis na strawberry laban sa mga salot na yan? Mabuti na lang, nandyan na ulit ang mga kahangahangang kasamang tanim para tumulong. Ang una nating makakasama ay ang petrosel, parsley, na bagaman simple lang tingnan ay napakalaki pala ng pakinabang. Oo, yun mismong pamilyar na gulay na madalas nating isinasama sa mga salad or bilang pampalasa. May taglay na kakaiba at medyo matapang na amoy ang petrosel. Ang amoy na yan ang ayaw ng mga slug at suso. Kaya naman, iniiwasan nilang lumapit o dumaan sa mga lugar kung saan may petrosel na tanim. Simple lang ang gagawin. Magtanim lang kayo ng petrosel sa pagitan ng mga hanay ng strawberry o kaya sa palibot ng buong taniman. Magsisilbi itong parang isang aromatic barrier or pananggalang dahil sa amoy nito. Kapag naaamoy nila ang petrosel, siguradong sa iba na sila pupunta para maghanap ng kakainin. Napakasimple lang nito, pero napaka-epektibo. Pangalawang magandang kasama ng presa ay bawang. Kilala ang matapang nitong amoy dahil sa kakayahan nitong protektahan ng halaman. Naglalaman ng bawang ng tinatawag na phytoncides. Ang mga sangkap na ito na sumisingaw ay hindi lang slugs at snails ang pinapalayo, kundi pati na rin ang strawberry mite. Ang mite ay isang napakaliit na peste na halos hindi nakikita ng mata, pero malubha nitong masisira ang mga dahon ng presa. Magtanim ng butil ng bawang mismo sa pagitan ng bawat tanim ng presa. O kaya naman, gumawa ng kamang taniman ng bawang sa malapit. Ang amoy ng bawang ang siyang patuloy na poprotekta sa iyong presa laban sa mga pesteng di gusto. Ang pagsasama ng perihil at bawang ay nagbibigay ng malakas, dobleng depensa laban sa mga peste ng presa. Magkakaroon ka ng malulusog na tanim ng presa at malinis, walang sira na bunga. At lahat ito nang hindi gumagamit ng kemikal na pang protekta. Dahil dito, napakadali ng pag-aalaga sa iyong mga tanim na presa. Masusubukan mo ang sarap ng natural na bunga. Ito'y simpleng paraan para mapadami ang iyong ani. Handa ka na bang alamin kung sino naman ang makakatulong sa iyong mga sili? Maging matamis o maanghang man, isa rin ito sa paborito ng maraming naghahalaman. Nagbibigay ito ng kulay at dagdag sarap sa ating mga luto. Pero tulad ng ibang halaman, madali ring atakihin ng peste ang sili. Kadalasang problema ang aphids o tuyom sa Tagalog. Mabilis silang dumami at dumikit sa puno't dahon, sumisipsip sa katas at lakas ng halaman. Paano natin poprotektahan ng sili mula sa tuyom at ibang peste? Muli, gamitin natin ang bisa ng mababangong damo. Ang ating mga old reliable, ang basil at oregano, nandyan para tumulong. Nabanggit na natin ang basil bilang proteksyon sa kamatis at ganun din ito kaepektibo para sa sili. Ang matapang na amoy ng basil ay ayaw ng tuyom at iba pang peste ng sili. Magtanim ng ilang puno ng basil sa tabi ng sili para maging mabanggong panangga nila. Ang oregano, isa ring mabangong damo na may malakas na proteksyon. Ang matindi nitong amoy ay nakakataboy din ng maraming mapanirang insekto. At tulad ng basil, sabi ng ilang hardinero, baka raw mapaganda pa ng oregano ang lasa ng sili. Ang pagtatabi ng sili sa basil or oregano ay hindi lang para sa proteksyon.
Nakakatulong din ang mga halamang ito para sa mas magandang tubo ng sili. Nakakagawa sila ng magandang kapaligiran sa taniman marahil sa pamamagitan ng epekto sa lupa o simpleng nagiging komportable sila sa kanilang tabi. Puwede mong itanim ang mga mababangong halamang ito sa paligid ng iyong kamang may sili o ihalo mo na mismo sa pagitan ng mga puno ng sili. Napakasimpleng paraan ng pag-aayos ng tanim pero malaki ang epekto. Ang resulta, makakakuha ka ng malusog, malalakas na puno ng sili na hindi madaling kapitan ng tuyom at ibang peste. Mas mapapadali ang pag-aalaga sa kanila at syempre, mas magiging marami at maganda ang iyong aanihin. Isa itong mapagkakatiwalaang paraan para mapataas ang ani ng hindi gumagamit ng kemikal. Pero mayroon pa tayong mas luma at mas subok na mga kombinasyon. Napag-usapan na natin ang mga simpleng tambalan. Ngayon naman, sumisid tayo sa kasaysayan at kilalanin ang maalamat na tatlo. Kilala ang kombinasyong ito sa magandang pangalang tatlong kapatid. Ginagamit ito ng mga katutubong Amerikano sa loob ng libu-libong taon at nananatili itong isa sa pinakamatalinong paraan ng companion planting. Sino-sino nga ba ang mga kapatid na ito? Sila ay mais, kalabasa, at sitaw. Sa unang tingin, mukhang hindi sila magkasundo. Pero magkasama, lumilika sila ng isang kahanga-hanga at nagsasariling ekosistema mismo sa inyong taniman. Ganito ang sistema nito. Ang mais ang pinakamataas. Tumutubo ito ng tuwid pataas at bumubuo ng matibay na tangkay. Ang tangkay na ito ang nagsisilbing natural na suporta para sa ikalawang kapatid, ang sitaw. Ang gumagapang na sitaw ay umiikot sa tangkay ng mais, umaakyat para abutin ang sikat ng araw. Hindi mo na kailangan ng anumang karagdagang suporta. At ano naman ang ginagawa ng sitaw? Ang sitaw ay kabilang sa pamilya ng mga legumes. Ang mga halaman na ito ay natatangi dahil kaya nilang mag-ayos ng nitrogen mula sa hangin papunta sa lupa. Sa kanilang mga ugat ay may mga espesyal na bakterya. Ang mga bakterya na ito ang gumagawa para maging accessible sa halaman ang nitrogen. Sa ganitong paraan, pinapayaman ng sitaw ang lupa ng nitrogen. At ang nitrogen, ito ay isang mahalagang elemento para sa paglaki ng lahat ng halaman, lalo na ang mais at kalabasa. Sa madaling salita, ang sitaw ang nagpapakain sa mga kapatid nito at sa wakas, ang pangatlong kapatid, ang kalabasa. Gumagapang ito sa lupa gamit ang malalapad nitong dahon. Ang mga dahon na ito ay may ilang mahalagang tungkulin. Una, lumilikha sila ng siksik na takip na sumisilong sa lupa. Nakakatulong ito para mapanatiling mamasamasa ang lupa at masupil ang pagtubo ng mga damo. Mas kaunti ang kailangan mong diligan at bunutin. Pangalawa, ang matitinik na tangkay at dahon ng kalabasa ay hindi gusto ng maraming peste. Halimbawa, maaari nilang itaboy ang mga raccoon o iba pang hayop na mahilig kumain ng mais. Ito ay nagbibigay ng isa pang antas ng natural na proteksyon. Sa ganitong paraan, ang tatlong kapatid ay nagtutulungan bilang isang koponan. Ang mais ay nagbibigay ng suporta, ang sitaw ay nagpapayaman sa lupa, at ang kalabasa naman ay nagpapanatili ng moisture at nagpoprotekta laban sa mga peste. Ito ay isang henyo na subukan na sa loob ng siglo at pinasimple na paglalapat ng mga prinsipyo ng kalikasan sa praktika. Hindi lang sila basta mga halaman, sila ay isang buong mikromundo na nagbibigay sa iyo ng masaganang ani ng walang labis na pagod at ng hindi kailangan ng kemikal. Ito ay simpleng paraan para mapataas ang ani batay sa sinaunang karunungan. Pero hindi lang ito ang tanging kapaki-pakinabang na kombinasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang remolacha, beets. Ang masustansyang gulay na ugat na ito ay paborito ng marami.
Pero tulad ng iba, mayroon din itong mga kaaway sa hardin. Isa sa pinakakaraniwang peste nito ay ang beet fly. Ang mga uod, larva nito, ay kumakain sa mga dahon na nagiging sanhi ng paghina ng halaman at pagbaba ng ani. Paano nga ba natin poprotektahan ang ating remolatsa laban sa pesteng ito at sa iba pa? Dito muli, makakatulong ang ating mga mabangong kaibigan, ang pamilya ng sibuyas at bawang. Pinakamainam na itanim na kasama ng remolatsa ay sibuyas o bawang. Tulad ng alam natin, mayroon silang matapang at kakaibang amoy. Ang amoy na ito ay mabisang pantaboy sa maraming peste. Maaari kang magtanim ng palit-palit na hilera ng remolatsa at sibuyas or bawang. O kaya, itanim lamang ang sibuyas or bawang sa paligid ng taniman ng remolatsa. Ang matapang na amoy ng sibuyas at bawang ay nakakalito sa beet fly. Hindi nito makita ang remolatsa at lilipad palayo para maghanap ng mas ligtas na lugar. Bukod pa riyan, ang mga sustansyang inilalabas ng sibuyas at bawang ay maaaring makatulong sa kalusugan ng lupa. Pinipigilan nila ang pagdami ng ilang mikrobyong nagdudulot ng sakit sa halaman. Dahil dito, lalaking malusog at malakas ang iyong mga remolatsa. Ang ganitong paraan ng pagtatanim ay simple pero napakabisa. Magkakaroon ka ng maaasahan at natural na proteksyon laban sa beet fly at iba pang peste. Hindi mo na kakailanganing gumamit ng mga chemical para mapanatili ang iyong ani. Mas magiging madali ang pag-aalaga sa iyong mga remolatsa. Mas kaunting problema sa peste. Mas malusog na mga halaman. At ang resulta? Masagana at mas masarap na ani ng remolatsa. Isa pa itong magandang halimbawa kung paano napapadali ang pag-aalaga at napaparami ang ani dahil sa tamang pagtatanim na magkakasama. E paano naman ang mga malalambot na dahon ng lettuce? Kailangan din nila ng proteksyon. Nagtatapos na ang ating parada ng mga berdeng tagapagtanggol sa isa pang mahalagang tambalan. Ito ay tungkol sa maselang gulay tulad ng letsugas. Dahon man o bilog ang ulo ng letsugas, napakaakit nito para sa mga aphids o hanip. Ang maliliit na berdeng o itim na insektong ito ay literal na maaaring dumikit sa mga dahon, kaya hindi na ito karapat-dapat kainin. Dagdag pa, ang hanip ay nagdadala ng mga sakit na virus. Paano natin mapoprotektahan ang malambot na letsugas mula sa hanip? At magawa ito ng hindi gumagamit ng chemical na spray, lalo na't hilaw natin itong kinakain. Muli, simple lang ang sagot. Gamitin ang kapangyarihan ng amoy. Ang maaasahang bantay para sa litsugas ay ang nabanggit na natin kanina, sibuyas at bawang. Oo, ang universal na mga tagapagtanggol na ito ay muling sasaklolo. Ang malakas at matapang na amoy ng sibuyas at bawang ay talagang hindi gusto ng hanip. Hindi lang sila didikit o titira sa kamang taniman kung naaamoy nila ito. Ito ay isang natural na panangga na siguradong epektibo. Magtanim ng mga hilera ng sibuyas o bawang sa pagitan ng mga hilera ng litsugas. O kaya naman, gumawa ng mabangong harang sa paligid ng buong taniman ng litsugas. Kung mas malapit ang sibuyas o bawang sa litsugas, mas malakas ang proteksyon. Ang ganitong pagsasamahan ay lumilikha ng isang hindi nakikitang panangga na nagtataboy sa hanip. Mas madaling lalaki ng malusog ang iyong litsugas. Mananatiling malinis ang mga dahon, walang kumpul-kumpul na hanip. Ito ay isa sa pinakasimpleng paraan para masigurado ang napakadaling pag-aalaga sa iyong tanim na litsugas. Maiiwasan mo ang pakikipaglaban sa hanip. Makakakuha ka ng maganda, malinis, at eco-friendly na ani ng litsugas. At lahat ito ay dahil sa kapangyarihan ng amoy. Ito talaga ay isang simpleng paraan para mapataas ang ani na siguradong gumagana. Kaya, napagmasdan natin ang disong kahangahangang halimbawa kung paano nagtutulungan ang mga halaman sa taniman. Upang protektahan laban sa peste, pagbutihin ang paglaki
at mapataas ang ani. Ngunit ito ay simula pa lang. Marami pang kamanghamanghang sikreto sa mundo ng companion planting o pagsasamahan ng mga halaman sa taniman at maaari mo itong matuklasan mismo. Kaya, pagkatapos nating makita ang 10 kahangahangang halimbawa kung paanong nagtutulungan ang mga halaman, hindi lang ito basta pamahiin. Ito ang tunay na siyensya na nangyayari mismo sa inyong bakuran. Ano ang pinakamaganda rito? Ang paraang ito ay talagang pangkakalikasan. Hindi na kailangan ng mga kemikal. Nagiging mas matatag ang inyong hardin. At ang pinaka-the best sa lahat, gumagana to. Subukan ninyong gawin ito sa inyong bakuran. Siguradong makikita ninyo ang malaking pagbabago. Mababawasan ang mga peste. Mas malulusog na halaman at mas marami at mas maganda ang inyong ani. Isa itong simpleng paraan na talagang epektibo para maparami ang inyong ani. Iyan sila, ang ating mga berdeng tagapagtanggol at kaibigan sa taniman. Sana po ay naging kapaki-pakinabang para sa inyo ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like po. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video tungkol sa mga useful tips sa paghahardin. Kayo naman po, ano ang mga paborito ninyong tambalan ng halaman sa inyong taniman? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section. Malaking tulong po ito para sa ibang nanonood.